Good morning po mga kapatid. Welcome again sa aking channel, Brother OG po. Nandito na naman po ulit ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Genesis. Pero bago pa ulit tayo mag-umpisa, kagaya ng dati, tayo muna ay mananalangin. Lalapit muna tayo sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat una Lord sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas na malakas ang aming mga katawan. Salamat po sa inyo, aming Diyos sa langit. Lord, salamat din dahil ikaw may kaloob nito Lord upang kami na naman ay makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Father God. At nawa Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak ito sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Lord, samahan mo rin po ako, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Father God at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Muli Lord at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, yung mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo, paki-like niyo po ang aking mga videos, paki-share niyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. At huwag niyo pong kalimutan na i-click din ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Po. Salamat po mga kapatid, salamat po. So dito nga po ulit tayo sa Genesis. Last time na tapos ko na-share sa inyo ang chapter 17 na may pamagat na ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan, kasunduan sa mga tao, yung pagtutuling iyon. Sabi dito sa chapter 17, dito na po tayo sa chapter 18 at may pamagat po itong ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Ito na po. Tapos sa sa verse 16 po, may pamagat po itong nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 18, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang muka. Yung pagyuko ni Abraham mga kapatid doon sa tatlong nakita niya na kalalakihan, halos sa sumayad na sa lupa ang kanyang muka sa pagyuko niya sa mga taong iyon. At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa ilalim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod, sabi ng tatlo. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, gumawa ka ng tatlong takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawang mong si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin,
babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Sabi nung 3 anghel, ano. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, "Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Sabi ni Sarah, no? Patawa siya doon, ano? Palihim, tapos nabumulong sa kanyang sarili. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailang pa siya tumanda, saka siya magkakaanak? Sabi, no? Tanong ni, sabi pa, ulitin ko lang ang verse 17, mga kapatid. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka pa siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? No, mga kapatid, tinatanong niya. Mayroon bang kayang, sabi dito, ulitin ko, tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Meron ba, mga kapatid? Di ba wala po? Dahil walang imposible sa ating Diyos. Amen. Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Nagsinungaling pa si Sarah, no? Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. No? Alam kasi ng ating Diyos ang ating iniisip, ang ating mga nasa puso. Alam ng ating Diyos yan. Kaya hindi tayo, mga kapatid, hindi tayo makakapagkaila sa ating Diyos. Alam niya kung anong kailangan natin, kung anong nasa isip natin, kung ano yung mga balak natin. Ulitin ko lang at sinabi rin sa Biblia na ultimo hibla ng ating mga buhok ay bilang ng ating Diyos. Amen. No, sabi dito, mga kapatid, sa verse 16 na po tayo, at may pamagat itong nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. Kung matatandaan nyo yung aking sharing din, na si Lot ay napunta doon sa Sodoma at ang napakasama ng mga tao doon sa Sodoma, no? Ito po sa 16. Pagkatapos umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ng dahil po kay Abraham, ang lahat ng bansa sa daigdig ay kanyang pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Pinili niya si Abraham na para sundin ang mga utos ng ating Diyos. No? At marami rin siyang pinili sa panahon na natin ngayon. Nandiyan ang mga totoong naglilingkod sa ating Diyos. Ang mga totoong bishop na naglilingkod, ang mga totoong pastors and leaders, no, na naghahayag ng salita ng ating Diyos, nagtuturo ng mga utos ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan, kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa Kanya. Kaya kailangan natin pairalin, mga kapatid, yung pagiging matuwid, yung paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan sa bawat isa. Amen. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. No? Bababa ang ating Diyos para alamin ang mga sumbong sa Sodoma at Gomora, mga kapatid. Kasi talagang lahat naman tayo nananalangin, nakikita natin ang nangyayari sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating bansa, sa bawat bansa, at may nananalangin din talaga na
tulungan ang bawat bansa, naghihirap ang bansa, maraming nangyayari, tulungan ng Diyos. Kaya siguradong bumaba o bababa ang ating Diyos para alamin ang nangyayari sa bawat bansa. Amen. Kaya sinabi ni Yahweh, ulitin ko lang ang verse 20, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki na ng kanilang kasalanan, kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki, nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Tinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Lilipunin niyo po ba? No, sabi dito, kasama ang mabubuti at masasama. Tinanong po yan ni Abraham. Sakali pong may 50 mabuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? No? Kung merong pong 50 matuwid sa bansang yun, lilipunin mo po ba? Hindi mo ba po papatawarin ang mga tao alang-alang sa 50 matuwid? Tanong ni Abraham sa ating Diyos. Napakagandang tanong, ano? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Amen. No, hindi magagawa, sabi ni Abraham, ng ating Diyos, alang-alang sa mga natitirang matuwid. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabuting tao. Amen and amen. Hindi niya wawasakin, hindi niya lilipunin ang mga tao kung merong matuwid na mga taong natitira, mga kapatid. At alam ko na meron natitira. Kaya hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Nawa tayo, mga kapatid, magpatuloy na manalangin tayo. Magpatuloy na gumawa ng kabutihan. Uulitin ko lang at lagi ko itong sinasabi, mga kapatid, magmahalan po tayo ng buong puso. Magpatawad at tayo magpakumbaba upang hindi lipunin ng Diyos ang mga tao. Amen. Sabi dito, ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang, sabi dito ni Abraham, ang mabuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? No, kung wala naman 50, 45 lang, no? 45 lang ang mabuti, wawasakin pa rin ba niya? Tinanong niya sa ating Diyos. Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon. Tugon ni Yahweh, no? Kahit mas mababa pa ron, hindi niya lilipunin, mga kapatid. Nagtanong muli si Abraham kung 45, sabi po dito sa verse 29, nagtanong muli si Abraham kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon. Tugon sa kanya, no? Pabawas ng pabawas ang tanong ng ni Abraham sa ating Panginoon. Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon. Tugon niya, huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako, kung 30 lamang ang mabuting tao. Sabi dito, huwag sana kayong magagalit. Magtanong pa ako, kung 30 lamang, sabi dito, kung 30 lamang ang mabuting tao, roon, wawasakin ba ninyo? So, bumaba uli, mga kapatid. Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangas po ulit ako kung 20 na lamang ang mabuting tao roon, ang matuwid. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko po. Paano po kung 10 lamang ang mabuting tao roon? Paano kung 10 na lang ang mabuting tao?
Tanong ni Abraham. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Amen and amen. At yun po ang katapusan ng chapter 18 na aking isi-share sa inyo, mga kapatid. Napakaraming tinanong ni Abraham na yon. Nagsimula sa 50, 45, 40, 30, 20, hanggang sa naging 10 na lamang. Hindi pa rin daw wawasakin ng ating Diyos o lilipunin ng mga tao kung may natitirang 10 sa bansang iyon. Ngayon, mga kapatid, masasabi nyo ba na meron pang natitirang 10 matuwid? Yung totoong matuwid talaga dito sa ating bansa. Kung ako ang tatanong nyo, mga kapatid, alam ko pong meron. At higit pa dyan ang matuwid dito sa ating bansa. Kaya alam ko, hindi niya tayo lilipunin. At hindi lang dito sa Pilipinas, alam ko sa bawat bansa ay may mga mabubuti rin. May mga natitira pa rin matuwid na sumusunod sa ating Diyos, na may takot sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya alam ko, hindi niya lilipunin ang mga tao dahil sa natitirang matuwid na gumagawa ng katuwiran at sumusunod sa ating Diyos. At yan ay alam ko, at yan ay nandyan na nakikinig sa akin. Amen and amen. At salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat sa patuloy niyong pakikinig, pagsama sa aking sharing, na salita ng ating Diyos. Maraming salamat po talaga sa inyo. Alam kong madadagdagan pa tayo na makikinig, mag-aaral, magbabasa ng salita ng ating Diyos upang sundin natin ang utos ng Diyos sa ating lahat. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat lagi sa suporta, una sa ating Diyos sa kanyang salita, at sa akin din. At hindi lang sa akin, kasama sa mga pastors and bishops and leader na totoong naglilingkod sa ating Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po. Tayo ay mananalangin ulit, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Ipanalangin natin ang bawat bansa. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga kapatid natin sa pananampalataya at ang ating sarili. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa, narinig ngayong umagang ito, ngayong araw na to, O Diyos. Ikaw po ang may kaloob na to upang kami lagi makapag-aral at makarinig ng iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na yan na ibinibigay mo sa amin, O Diyos, upang mabago namin ang bawat sarili namin, upang maging malinis kami, maging matuwid kami, upang makalapit at makilala ka ng husto, O Diyos. Dahil maraming tao na naliligaw, O Diyos. Kaya salamat, Lord, sa inyo sa pagkakataong yan. Salamat sa mga bishop, pastors, and leaders, Lord, na naghahayag, na patuloy na naglilingkod sa inyo upang ang lahat ng tao ay makakilala ng gusto sa iisang Diyos, Father God, at sa inyong anak, sa inyong bugtong na anak, O God. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, sa pagkakataon na yan na ibinibigay mo po sa amin. Salamat sa pagbukas mo sa aming mga puso't isipan upang ang iyong mga salita na aming naririnig, napapag-aralan, ay maintindihan namin ng lubusan at maitatak, O God, sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat sa pagkakataong yan, O Diyos, na ipinagkakaloob mo sa aming lahat. Lord, salamat. Lagi mo po kami lahat, lalo-lalo na mga naglilingkod sa iyo. Bigyan mo ng lakas ng loob, talino at sipag upang kami mag-aral, magsaliksik, maghayag ng iyong mga makapangyarihan sa lahat, upang makakinig ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos, upang sila rin ay makabahagi sa pagpapala na ibinibigay mo sa mga taong naghahayag ng iyong mga salita, sa mga taong matuwid, sa mga taong nagbabalik loob sa iyo, Father God. Salamat, Lord, sa pagkakataon na yan na ibinibigay mo po sa amin. Salamat din, Lord, dahil iyong sinabi rin kay Abraham at sinasabi mo rin ito ngayon na hindi mo lilipulin ang mga tao kung meron kahit na 10 matuwid lamang ang aming bansa o ang bawat bansa, O God, dahil hindi lang 10, alam ko marami pang natitirang matuwid at sumusunod sa iyo, sumusunod sa iyong mga utos, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. I pray na iligtas mo po kami lahat
simula sa bawat presidente ng bawat bansa, pababa sa amin, Lord. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Protektahan mo po kami simula sa aming mga presidente, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Iligtas mo po kami. Biyayaan mo po kami, Father God. Patuloy na bigyan mo kami ng aming makakain, tahanan, upang may masilungan kami sa tuwing uulan at mainit, O God. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming minamahal. Patuloy mo kaming nililingap sa kabila ng napakarami naming kasalanan. Patuloy mo kaming inaantay na magbalik loob sa iyo. Salamat, Lord. Tunay na ang pagmamahal mo sa amin ay hindi nagbabago. Salamat sa pagkakataon pa rin na binibigay mo sa mga tao, sa lahat ng tao, upang magbalik loob sa iyo. Dahil lagi mo po kaming inaantay. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Muli, patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan, sa aming karumihan, sa aming pagkakasala na nagagawa, sa aming pagkukulang, O Diyos. Patawarin mo po kaming lahat, O Diyos. Patawad po. Patawad, Lord. Muli, salamat sa iyo, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Muli, Lord, at palagi ka naming pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po. At muli, mga kapatid, salamat at God bless po sa ating lahat at God bless po sa inyong lahat. Salamat po.